Jesus. Jesus, we thank you so much that 2,000 years ago, you died on the cross for all of us. Thank you for paying our debts. Hallelujah, our sins. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for you redeem us from all kinds of curse, sickness. Thank you for redeeming our lives, Lord. Hallelujah. And right now, we are free. Thank you, Jesus. Hindi na namon, Lord, maagyan ang laknes samon kabuhi, tungod, kinpangimatyan mo ina-ina, in Jesus' name. Hallelujah. Sickness, pain, suffering, Lord. Thank you for those things, Lord God, king bayran mo na ina. And it is finished, you said on the cross. It is finished. Hallelujah. And right now, Lord God, we receive the blessings. We receive the graces. Hallelujah. We receive your mercy this morning, Jesus. Even our sins, Lord, in the past, Lord, thank you for the forgiveness of those sins, Lord, in the past. We are not dwelling our sins, Lord God, sa nagligad namon nga mga sala, Jesus, because we know you said in your word that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Hallelujah. And thank you that this morning we receive your forgiveness. Hallelujah. And this day is another day to receive your grace. Hallelujah. An opportunity, Lord, to love you more this day. Hallelujah. And to receive the new fresh love from you. Hallelujah. And mercy from you this morning. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Jesus, you are our Lord. You are my Lord, Jesus. You are my Master. You are my Savior. You are my friend. Hallelujah. And I love you this morning. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. You are a wonderful Savior and Lord and friend. Thank you, Jesus. You are our provider. You are our source. You are our peace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. We love you. Come on, let's express our thanksgiving to God this morning. Oh, let's express our love to Him. Hallelujah, Jesus. I love you, Jesus. Oh, I love you, God. I praise you. I give to you my heart. Hallelujah. I give to you my thoughts this morning. We set aside other things, Jesus, but to worship you this morning. Hallelujah. Raya basandala, raya basindiriya. Oh, hallelujah. Raya basandala, raya baba, raya basandala, raya ba. Handa kasandala, raya. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. I praise your name. Praise the name of God. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Bless your heart this morning, God. Oh, Jesus. We want to give you this morning something this morning, God. We want to give you something this morning. Hallelujah. Let's give our heart to God this morning, our hearts to Jesus this morning, our thoughts to Him this morning. Let's set aside our problems. Let's set aside inferiorities this morning. Let's set aside our needs this morning. Hallelujah. Let's focus on our true God, on our true source, which is God. Hallelujah. You are the center of our worship this morning, God. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. You are the center of our praises this morning. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Raya basandala raya. Oh, we love you, God. We love you, God. We love you, Jesus. We love you, Father. Hallelujah.
Thank you, Heavenly Father. Bless your heart, Jesus. Hallelujah. Amen. You may be seated. Maayong aga sa inyo, tanan. Liwat. Maayong aga sa inyo, tanan. Okay, kamusta ka mo? Nami isang presensya sang Ginoo. Praise God. We are all blessed. Hallelujah. Kanami gid sang presensya sang Ginoo sini sa tunga naton. I know nga ang Ginoo may ginahimo sa aton tagipusoon sa aton panguna-huna this morning. Amen. Okay, let's open our Bibles at Hebrews 13 verse 5. Sa dalom-dalom lang tama. Okay, basahon tano. Last Tuesday, amo ni siya ang king amplified translation lang. Amo ni siya ang king share ko last Tuesday kay nanamian gi ko ni nga scripture kag ang ini nga scripture ginatindugan ko sa akon kabuhi every time may atake kami sa amon nga life nga ang promesa sang Ginoo sa aton matudtuod gid kag powerful ina hindi siya butigon nga kung anong king hambalya masaligan ta gid kung anong ginahambalya sa aton. Amen. He's a God nga inablang may integridad nga klase nga Ginoo. No, kung anong ginahambalya, anong promesa ya ginahimo ya gid sa aton nga life. Amplified translation please. June. Once again, let me encourage you to attend our women's fellowship. No, to those of you nga wala naga-attend, please attend. Miskan once a week lang. Kay maayo gid ang ginahimo sang Ginoo sa aton every Tuesday night. Of course, every Thursday night. Last Thursday si kasadya sa ila and all the men's of the church, please kadto kamo diri every Thursday. Ag every Tuesday kay ang ina nga fellowship, halini ina sa Ginoo nga fellowship. Okay, dira lang tanayin mabasaw sa diri blaw. Dire lang. Okay? Hebrews 13:15. For he, God, himself has said, I will not in any way fail you. Praise God. I will not in any way fail you. Praise God. Thank you sa promesa sang Ginoo. Miskan ano nga butang sa tanan nga bagay, sa tanan nga tion hindi kita pag i-failed sang Ginoo. Nor give you up. So ang Ginoo wala naga-give up sa aton. Nor leave you without support. Praise God. So ang Ginoo hindi kita pagbayaan nga wala sang suporta. Without support, I will not. Number 1, I will not. Number 2, I will not. Number 3, in any degree, leave you helpless. Sa tanan sa Bible nga nabasahan ko sa Bible, diri ko lang nakita nga katatlo gid ka beses ang Ginoo king sulit-sulit nga hindi gid ako magbiya sa imo. In any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax, my hold on you, assuredly not. This morning, kung worried ka subong sa imo nga mga needs, no, mga balayran, gapangasubo ka subong, may kilanglanon ka sa imo nga life, this scripture, pabayi ang ini nga scripture nga ma-encourage sa imo sini nga aga. Kung may kinhimo ang isa ka tawo sa imo, the promises of God, promesa sang Ginoo sa aton nga hindi kita pagpabayaan mo ikatatlo gid ka beses, hindi kita pagpabayaan nga helpless, hindi kita pagbayaan sa tunga-tunga in a halfway, hindi kita pagpabayaan nga mahuyan kita sa Seneco, no mo na blahaw, hindi ata pagpabayaan nga wala ta pala nya gahon karon sa ugto. Amen, hindi kita pagpabayaan nga hindi ta kabayad sa tuition sa aton kabataan. Hindi kita pagbayaan sa tsimpo nga kilanglanon tagid siya sa aton nga kabuhi. In any way, He will never leave us nor forsake us. Last Tuesday, making share ko sa ila din, no? Pero hindi ko lang i-share gid nga
nga ano blahaw, ano gani, nga iliputon ko lang ang akong sharing. At times mo ni Pastor Herman, all the time, gid no, kung may atake kami financially, I look up to God and His promises. Na kung may hatag na sa akon nga bracelet, kag kung kisa ako may atake kami, daw dira ako matulok. Oh, crush ta naman ka, basi pwede ta naman ka ma-pawn shop. But then, hindi amo na ang pamaagi, sina. Ang pamaagi is to trust God, to trust the faithfulness of God, to trust God that He will never leave us nor forsake us. Sa liga ng Ginoo nga hindi yagid kita pagpabayan, nga hindi ta kakaon, nga mahuy-an kita hindi ta kabayad sa aton mga balayran. Hindi kita pagpabayan sang Ginoo nga mautdan ang aton suga. I will not, I will not, I will not, saith the Lord your God. Relax and my hold on you, assuredly not. So this morning, let me encourage you with these words that God is our helper, our deliverer. He has promises on the word of God nga pwede naton mauyatan mo. Kag kung kisa hindi ta kahulat, kag kung kisa nga aton nga pamaagi amo na ang ginaobra ta kaysa magtuo kita kung anong hambal sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Ang pulong sang Ginoo, the blessing of the Lord, He maketh the blessing of the Lord maketh rich and He adds no sorrow along with it. Kung patugtan ta ang blessing sang Ginoo nga mag-surround sa aton nga kabuhi, hindi kita maproblemahan sa aton nga kabuhi. Kag wala ta utang sa aton nga life. Kami ni Pastor Herman, ang bako gani last Tuesday, wala kami iban nga plano mo sa amon nga life. Kung may needs kami, wala kami ga-text sa mga members, kag magsilingti, wala kami subong di ibalaklon kami nga battery, basi may tight kamuda, sabi subong na lang ihatag, hindi amo na ang plano sang Ginoo sa amon. Amo na blahaw. Makadto kami sa Lunes sa Sipalay. Amo na bla basi subong pa lang pwede mo na masuplayan kay amo na blahaw para hindi na kami mag-worry, but then hindi. We look upon God. We look unto the Lord and to His words, knowing that He will not fail us. He will not leave us nor forsake us. Kag many times, no? Most of the time, ang Ginoo wala na siya nagakalate. He's always on time to provide for our needs. Tungod, ginabutang namon ang amon pagsalig sa iya pulong. One of the best thing nga mahimo naton sa Ginoo is saligan naton siya. Hindi naton pag-ibutang ang aton pagsalig sa aton nga kakayahan or sa aton da nga mga nablahaw, mga possession nga ti ibaligya ta na lang ni misan ang Ginoo wala naghambal, ti ini mamrinda ta anay misan ang Ginoo hindi approve sina. Mo na balahaw. Kung kisa ako magtuo ta sa Ginoo, kilanglan gid kita maghulat. Every time kung nagatuo kita sa Ginoo. Amen. So ang Ginoo na aton maayo kag faithful na siya sa iya pulong. Wala hindi na siya makabutig kag ang tanan niya nga promesa sa aton nga kabuhi are yes and amen. So ano subong ang hold on mo nga promesa sang Ginoo sa imo nga life? Kaputiin na. Amen. Kay ang Ginoo, it will come to pass. Kung ang Ginoo may ginahimo man nga iya nga part mo, kag ang aton nga part dapat mahimuon man kita nga aton man nga part. Hindi lang ta magamba ti Ginoo na lang nga Ginoo nga Ginoo hindi. Mahimuon man ta nga aton nga part. Amo na to trust Him, to be obedient kung anong ginapaobraya sa aton. Kung isa ahaw pagbasa na lang Bible, ginayam iranta pa. No, magsiling ang pastor nga, abi basahan Bible mo. No, blaw. Okay. No. Abi pangamuyo. Okay. Nga amo na siya ang pinakamaayo na mabatian naton sa simbahan. Ang pagpalangga sa pulong sang Ginoo. Tungod mga utod, balaan nyo naman ang amon background, no? Wala kami kingtuga sa ini nga kalibutan nga damo kwarta. Praise God. All of us nga ari diri. Di bala? Kag salamat sa Ginoo tungod sa iya pulong nabatunan ta ang mga promesa nga gusto sang Ginoo pabatonon sa aton nga kabuhi. Not just financially, anuman ang battle mo sa imo kabuhi this morning. The Bible says, I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax my hold on you. So makarelax ta ayhan sa presensya sang Ginoo sini nga aga, knowing that He will never leave us nor forsake us, knowing that He is working in our behalf to answers all our prayers.
kag masuplayan ang tanan naton nga kilanglanon sa aton nga life. Amen. So let's trust God. Hamba ko gani sa ila last Sunday ang gin-provide sa amon sang Ginoo. Last week, it was a full of battles sa amon ni Pastor Herman. But then, wala amon pagtuuya, ara lang gid sa Ginoo, kag confident lang kami nga ang amon Ginoo ma-provide gid sa tanan namon nga kilanglanon. Ang Ginoo palangga kami sang Ginoo mo, na palangga tatanan sang Ginoo kag hindi ana pag-ialaw nga bayaan kita. Hindi ana pag-ialaw nga ang mga problema sa aton nga kabuhi hindi ina masolusyonan. Now, kung may problema kamo subong nga ginaagyan sa inyo nga life, temporary lang na. And it is subject to change. Makambyo ina if we put a trust in God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nato ng Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Gid, and may God bless you all. May aga sa inyo tanan. Well, I have a good report. Nang dugay-dugay lang ang good report concerning sa gina-share ni Sister Juan sometimes. Like for example, last week, nagkadto kami sa Sipalay. Like for example, may mga pastors naton diri sa Word of Life, mga mangrano ni silang mga pastors. May mga mahal silang salakyan, may income silang dako. Pero it does not mean nga wala na sila trials nga ginaagyan sa ila kabuhi, no, or atake. Like for example, ganta lang kamo example labi nga paglakat namon sa Sipalay, sang plano kami malakat sa Sipalay, gapaobra kami sa amon balay subong mo. So adlaw-adlaw ang gasto, linibo ang nagagwa nga kwarta adlaw-adlaw, materials, labor, may come up pagid nga sometimes why mo gonna expect ng mga expenses. So may plano kami ni ahead nga i-bless namon ang amon parents sabi. Parents nila ni Mitch, parents nila ni Beth, ni Alvin, kag ang amon man abi. Ay ginikana namon. Palagawon man sila sa mga lugar nga huwag pa nila makadtuan, nga lugar nga nakadtuan namon kag na-enjoy namon. Now, nag-booking kami ahead. Pero at that time, huwag ko budget para dira actually kay ang kwarta namon gadiritso sa construction sang balay mo. And then paghambal ni Sister Juan sakon nga wala naman lang sila gana maglakat ang amon nga pamilya. Duway naman lang sila gana maglakat. Ikansilon ta na lang na. Sa natural lang naman siling ko kansila kay actually ginaunat ko na nang akong pagtuo lang para lang dira. Kansira insigida pero siling ko hindi may word of honor ko mo siling ko nag-booking ka to. Nagambal ta tong maabot ta ti karon hindi ta na mag-abot nang mapiktuhan na sila kay instead nga ginhatag na nila sa customer nga iban wala kay gintiganan na nila para sa aton tatlo pa naman na abi ka lagko nga cottages. So siling ko hindi sigiyon tagid na aber maupod sila o hindi kita lang malakat pero sigiyon tagid na. Let's believe God. So mintuuhan namon ng Ginoo most of the time kung ang Ginoo may ginapahimo sa imo nga isa ka butang if you're a man or a woman of faith most of the time gaabot ang vision sa imo sa timpo nga way ka sa may ginuuyatan nga kwarta. You know why? Because the Lord wants you to rely on Him, not on your savings, not on the money at hand, but He wants you to trust Him. Gusto niya saligan mo siya. Pagsugod namon last year, nagsugod kami construction sa balay, fence mo lang to una. Ang balay ara naman ang daan pero hindi ka komportable, wala fence. And then
kinanglan ka mag-extension, kinanglan ka magdugang da kung anong mga kinanglanon mo. Una-una, vision man lang nag-abot sa amon. Why man kami sa may ginauyatan nga kwarta para dira. May kwarta kami, pero para sa iban. Kadamo sa balayran mo, ang balay, bayaran, ang salakyan, bayaran. Kadamo sa ginatubang mo nga balayran, pero may vision nga nag-abot nga ining balay ni kinanglan ini siya mabutangan sang fence. Kay kung kaysa ginarason na lang na ang inang American style. Pero ang tutuod, gid it's not American style, it's wala budget. That's why nag-American style ang balay. No, Bermuda na lang da, wala fence, kay actually wala budget. So himuon mo na lang kung anong pinakamayo nga mahimo mo para nga magtaho mga imo balay. Pero tutuod lang, ang American style mayo na iya sa Amerika, pero diri may akyat bahay na diri mo. Kinanglan ang imo yang balay, kinanglan may fence na. So siling namon, kinanglan ma-fence ang balay. Pero at that time, wala kami sa ginauyatan nga kwarta. Pero may vision kami. May vision kami. Because we had that vision, may nag-volunteer, may nagambal, isa ka sister, Sister Myra, nagambal silang niya, ma-donate kami Halo Blocks. Kanami, ginabla sa mga sisters na nga nag-donate. Yung ma-donate kami Halo Blocks. Why mo sa naghambal kung 5 kabilog o pulo? Basta na ma-donate lang siya Halo Blocks. So, ginpa-estimate kung kinanglanon sa Halo Blocks sa amon nga fence, it's mga 800 blocks. So, siling namon kay Mayer, 800 ni ka Halo Blocks mo, kung pila na dang gusto mo i-donate We don't want to put pressure on people. Ang pagtuo wala nagabutang sa pressure sa tao. Ang pagtuo nagabutang sa pressure sa Dios all the time. Kung may tao gapang pressure sa imo, inang tao na way nagalakat sa pagtuo. Kung gina-pressure mo ang iban nga tao, it means wala ka galakat sa pagtuo. Ginabutang mong pressure sila, ginabasol mo sila, gina-intimidate mo sila, ginapilit mo sila para lang himuan kanila sang mayo o para lang tagaan kanila, meaning sinaway na dira ang pagtuo. Ang pagtuo nagabutang sang pressure sa covenant. Ang pagtuo nagabutang sang pressure sa promisa sang Dios. Dira mo gina-apply ang pressure. So sometimes ang isa ka tawo nga naglakat sa pagtuo, daw kanami lang natsura niya, pero may mga pressures na sang ginatubang sa sulod. Pressure sang pagtuo na. Gina-apply niya ang iya pagtuo into something gusto niya matabo sa iya nakabuhi. Now the Bible says, people perish for lack of vision. Kung wala kita vision sa kabuhi, why ka bala dreams? Why ka bala may ginatanaw sa unhan? Importante na katama nga like for example may kilala ko siling niya kung mag-retire na ko mapuli ko sa patindog ko gamay nga balay kay dito na lang kami mga buhi. That is not a vision. That is not a vision. There's a big difference also between a vision and an ambition. Ang iya sang Ginoo ya vision na ya, it's God's given knowing on the inside kung ano ang plano sa Diyos para sa imo, ano gusto sa Diyos matabo para sa imo. Ambition, halin na ya sa human nature. Ang vision niya halin sa Diyos. What we need today is a vision. A vision from God. A vision nga magliwat ang aton nga sitwasyon sa kabuhi. A vision nga ma-restore ang some relationships sa aton nga kabuhi. A vision nga panag-iya sini. A vision nga maghimo sina nga butang. So kinanglan kita sa ang vision. Kaya hindi ka magpaabot nga ang provision gaupod sa vision. Most of the time, gauna ang vision before ang provision. Vision anay, why ka sa may ginauyatan bisan ano? Gusto sa Diyos, saligan mo siya. Like for example, since si Jesus gintistingan, gintemtar siya ng yawa, hindi lang the Bible says the Spirit led him into the wilderness to be tempted of the devil. Nga dito gid siya gindala sa desierto. Kaya sa desierto, there's no natural resources. Hindi siya makasalig bla sa natural sa desierto. Kinanglan siya magsalig sa amay, sa iyang sa Dios nga amay to set an example para sa aton na kung saligan taman ang aton nga amay sa langit,
Aber way ka pa sa may ginauyatan subong, pero kung may vision ka, kag saligan mo ang Dios, tuuhan mo ang Dios, ang provision masunod. Ang provision. So many people, so many Christians, hindi sila kabaton sang provision kay gina-refuse nila ang vision sa ila na kabuhi. They don't want to do anything prior or hindi sila gusto maghimo o hindi sila maghimo sa tikang kung wala sila anay sa may ginauyatan. Hindi na suli na ang Ginoo na. Ang Ginoo na iya mahambal na sa imo amo ni gusto ko himuon, amo ni gusto ko himuon. Like for example, Abraham, I want you to come out of your father's house, go to a land nga ipakita ko pa sa imo. Way pa sa kakita, way sa kabalo kundiin. Tapos niya una na himuon mo gwa ka. Kaya kung makagwa ka na, pakita ko sa imo kundi nang duta. Ang human nature sigurista mo masiling pakita ako anay. Piyo ako anay kay malakat ko. Hindi sila siyang Ginoo, lakat ka kay makita mo. Amo ning vision gusto ko sa imo, may inheritance ko para sa imo, may promised land ko para sa imo. Sige, guwa ka sa balay sa imo tatay. Sa nagwa si Abraham, nagsunod sa Dios, ang provision sang Dios nagupod sa iya. Kag manggiranon katama kay Abraham, gigin-bless siya sang Ginoo. Now, what is your vision? What is your vision? Anong ginatanaw mo sa kabuhi? Anong plano sang Dios para sa imo? And then, secondly, ano ginahimo mo parte sa ina na vision? Are you doing something about your vision? Gintikangan mo ba? Like, for example, pwede mo lang to silang si Myra nga, Ario, bulig ko Halo Blocks, and then pag abot sang Halo Blocks, itong naman lang danaan ko masiling nga, te anho na namo ng Halo Blocks kay wala siminto. Anho na namo ng Halo Blocks na kay wala man ni kabilya. Kag i-kuan dayon, i-announce pagka Sunday. No? Si Sister Myra nag-donate sang Halo Blocks. Praise God sang kaaluan ni Sister Myra. Sino naman ang madonate sang kabilya? No? Announce naman pagka Sunday. Hindi. Ginusar namon kung ano ang ginhatag sang Dios. Nagpahimo kami plano. Nawag ko sa architect. Mo iko plano. Ari may naghatag sa akon Halo Blocks. Nanawag ko panday. Ari may mga Halo Blocks ko diyo. Sugdan ta. May una ta kanini mo nagkuha ta kay Jinky kabilya kag siminto no? O may ara hardware nga available siling niya pastor 30 days. Kuha ang Halo Blocks, kuha ang kabilya. May kuha ang siminto, kuha ang kabilya. Tinagkuha ko to kabilya, kuha ko to siminto, ginsugda namon pa obra. May blayran pa kami after 30 days. Way pa kami ginuyatan nga kwarta. Pero way pa kalabo 30 days, bayad na ang siminto, bayad na ang kabilya, gasulod ang provision sang Dios. Kay kung sundon mo ang vision, masunod ang provision sang Dios sa imo kabuhi. Kung tikangan mo ang vision, masunod ang provision. Hindi pagulatang ang Dios ang magiho para sa imo. Giniimo na sang Dios ang partiya. Ginoo, dagdagadi ang akon nga blessing nga salakyan. Hindi na magtupa kung hindi ka magiho. Inquire to. Tanawa to kung pila biliya. Anong salakyan gusto mo? Kabalo ka na kung anong salakyan gusto mo. Tanaw to, pangita to. Himo, deal. Pamangko to, inquire. Sige, din tanawa kung di ng pabor, di ng kamot sang Dios. Sang kinanglan kami magbakal sang balay, ngalibot kami sa mga subdivision diri sa Bacolod. Kadto kami sa mga opisina, sa mga developers diri sa Bacolod. Gatanaw kung din ang pabor sang Dios. O ari barato nga balay, galing kay kakugnan ng iya palibot. Mangguton mo ang tanan nga mga tao sa palibot, may gapangawat man. Di wala gid na di ang pangawat ni wala na di. Why na di? Alin pagsugod why sa may kawatan di. Mangguton mo ibang mga tao nga hindi kada kay puro kawatan na da ang mga tao da. So, sige kami libot. Sulod kami to sa subdivision na istara namon subong. Ariyo ka nami gali o. Ikatinlo sang lugar amon abla.
Tapos, ga-approve si Pastor Adrian, ga-approve ang damo mga tao na namian. And then, sige, kung na muna ang kabubuton sa Ginoo sa amon, ti diragid kami. And then, dugay si Beth, nagpanawag na ambal sa niya, may-ari di ready for occupancy nga balay. Kadtuin nyo di. Kita namon sang balay. You know, normally, mga 400,000 ang down payment dira sa balay mo. Pero kami, nag-down payment lang kami 188,000. Sulod na kami dayon. That's the favor of God. The favor of God. Ang iba niya, mabayad sila 400,000, ulaton pa nila for 14 months, kag mapatindog nila balay. Ang amon niya, nagbayad lang kami 188,000, katindog na yung amon balay, kag sulod na kami insigida. So, pila lang ka bulan, siguro 2 months after that, yung paubra ko ang balay, yung tiles, 2 months after that, sulod na kami sa... Nanugunan ko sang kwarta mo, nga nagkakadto lang sa renta. Nami man ang ginistara namon nga balay dito, pero nanugunan lang ko sang kwarta bilang kakadto lang na sa renta every month. Kag way kagida sang paabuton. At least diri mabayad ko diri dako, pero ako ng balay. Have a vision for yourself. Have a vision for your family. Ako pila na gani edad ko do 43 bla mo. Hindi. Manog 47 ako mo. Middle age na kita kalabanan diri o. Te ang bilin nga chimpos nga ato nakabuhi, hindi ta na napag-iusikan. Hindi ta na napag-usikan. I-invest na sa butang mapuslanon. Mapuslan sa aton kabataan. Sining pastor ti yung focus naton dapat langit. Oo, kung kaugalingon mo lang imo pinsaron, langit lang yang imo paminsaron. Pero may kabataan ka, may asawa ka, may kaapuhan ka. Madungan na sila palangit sa imo, aw? Ano plano mo? Isa lang ka mo kagrupo malakat sa langit? Paminsaron mo man ang ila nga pala abuton sina. Kung wala ka balay, imo bata wala balay. Dako ang tsansa nga wala na sa balay hasta matigulang siya, ang iya nga bata sina wala man balay. Perti ka budlay nga budlay na katama. Like for example, sang una, Word of Life, wala simbahan. Wala simbahan, mga eskwelahan lang, mga ospital sa mga buang, kundi hindi inda nga mga libre nga mga lugar, draga tipo ng Word of Life. Until God had given Pastor Adrian a vision. A vision that all Word of Life churches, tanan kita, halin sa south at sa north, saka sa north, may simbahan tanan. Nga kay para sa aton nga kabataan, sa aton nga kaapuhan. Nga may ara sila lugar nga tipunan. Pastor, kita ang aton lawas ang simbahan, amom na rason namon sang una. Total, ang lawas nato namong templo sang Ginoo. Motong batiyan ko sa kadibate mo, ang Iglesia ni Cristo, gahambal nga, kita ang iglesia. Ang lawas ta ang iglesia. Siling sang isa ka perdubal nga kontraya, siling niya, lawas mo, iglesia. So, kung di kita magsulod sa iglesia, hindi kita maluwas. Nga sige, tuwad kay masulod ako. Templo kita sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nag-i-star sa sulod naton. We are the temple of the Holy Spirit. But we need a meeting place. We need a place where we can gather. Kinanglanon kita sang amo sini nga lugar. Para komportable kita magsimba sa Dios, para mahimo naton nga aton dapat himuon. Pinsa rabla ko nano kita ka bless. Iban nga simbahan subong magsaot sila ya gatapok ang glory dust. Not the glory cloud. Pero ang salog wala pa na simento. Perti kainit. Kagahod. Sang una ginabato kami. Hindi kami mawali, ginabato kami kay kagahod mo. Aradang
ang neighbor, sige makamudi drum, sige makamudi ano, kundi mangakig sila. Ang solusyon sina, may ara ka gid imo nga lugar parehas ini. Nagabayad kita. Hindi kita yung maakigan, nga agakanta ka mo da. Nga nagsaot ka mo da. Nga adra ka mo. Hindi pwede, kay gabayad kita sa ini nga lugar. So, ang tanan nagasugod sa vision. Sa vision. Kinahanglan may vision kita. It's either sa ministry, sa aton personal, or sa aton nga panimalay. Kinahanglan may vision kita. Because without a vision, people perish. Antes ka magpuli, antes ka maghalin sa simbahan, get a vision from God this morning. Anong gusto sa Diyos matabo para sa imo? Anong gusto sa Diyos mabatunan mo? Sometimes ina balang attitude balang komportable naman lang kami kung diin kami. Okay naman lang kami, naka-adjust naman kami. May baboy nga nag-iwik kun aga. Pero naka-adjust naman kami. Makatulog naman lang kami sa tunga sinitanan nga ginahod, no? Kung hindi mo pagkuhaon ang vision sa Diyos, ang tendency mo, mapabilin ka na lang gid kung diin kay. Mangita ka scripture support. Godliness with contentment is great gain. So, hindi pala, muna pirming ginausar sa mga Christian nga scripture para nga maumpawan sila sa ila nga ginaatubang sa ila kabuhi. Godliness with contentment is great gain. Maski amo ni aton sitwasyon, importante, godly kita, kaya importante, kontento kita. Kabus ang aton income, importante, kontento kita. Dahil hindi kita kabayad sa aton nga bills, dahil hindi kita kabakal grocery, importante, kontento kita. That's not the will of God. That is not the will of God. What is godliness? What is contentment? Godliness is when you have everything God wants you to have. Spiritually, materially, financially, sa tanan nga aspeto sang imo nakabuhi. Meaning, ang kabubuton sang Diyos, godly influence, godly plans and purposes, godly will in your life, katabo sa imo kabuhi. Amo na, kag magkontinto ka. Hindi ba? But unless hindi mo ma-experiensyahan ang kabubuton sa Diyos sa imo nakabuhi, dapat hindi ka kontinto sina. Dapat may gina-pursue ka, dapat may ginalabot ka sa imo na kabuhi. Muna ganay nang akig ang Ginoo sa mga Israelites kay sa ginambalan sila sa Ginoo, lakat ka mo, you go up and you possess the land. Ambal nila, may mga giants da, mapatay ta da. Nangakig ang Ginoo sila. And then, sa nakita nila nga ang judgment sa Diyos, nagtupa sila, siling nila, sige na, malakat na ta, let's possess the land. Siling sang Ginoo, hindi. Why ko nagambal sa inyong malakat? Sang ginambalan ta ka mo ng malakat, hindi ka mo maglakat. Kag anay, wala ko nagambal sa inyong malakat, karon ka mo malakat. Di ka mo, sige, ati naglakat gid sila, ati ginbira gid sila sa ilang kontra. Kay ano nimo ng presumption, gamatumato sila why gid sila why gid sila nakabati gidalin sa Ginoo, wala gid sila kabaton sang kabubuton sa Dios kung anong dapat nila himuon, anong dapat nila i-possess. So, before the end of the service, I encourage you today, get a vision from God. Anong gusto sa Dios para sa imo? As of now, ang amon focus ni Sir Johan, ang amon nga balay, that is not a spiritual thing. Ang spiritual lang gid dira ang pagtuo. Gina-apply na mo nang amon pagtuo dira. Pero material ginaya. As in material. Material nga balay. Pwede masunog, pwede maguba, material. Pero importante na siya para sa amon.
importante na. Maybe to some of you, siling ka mo, hindi maging na masyado importante sa ako niyang balay, kay may balay naman ko. Oh, hindi maging na importante sa ako ng balay, kay ako mo lang isa. Pero para sa amon, importante ginaiya. Para sa amon. Halin sang una, damo ko balay na istaran, pero ang balay nga ginaistaran nako hindi na amon tanan balay. Kag si Sister Johan may balay na siya nga ginaistaran, pero ang duta hindi ila duta. Kag subong mambal ko sa inyo kung nag-i-star ka sa isa ka balay nga imo, pero ang duta hindi imo, pwede ka da mapahalin anytime. Get a vision for yourself. Nga makabakal ka sang imo, gidya ka o galingon nga balay, nga wala sang may makatabog sa imo. Kung ka-commute ka lang, going to church or going to your job, hindi ka gid man gaobra, or ano ginahimo mo, ka-commute ka, get a vision nga makabakal ka sang salakyan. That is not greed, that is growth. That is putting your faith into practice. Mapasupil ka nga ang mga tao sa kalibutan wala gani ka serbisyo sa Dios, komportable sila sa ila pangabuhi, kay may mayo sila nga balay, kag mamayo sila nga salakyan. Pero ikaw ya gusto ka magserbisyo sa Dios, nabudlayan ka. Bag-o ka lang ka paligo. Bag-o ka lang ka pahamot. Nagwa ka lang 15 minutos. Daw kabilaw naman ang baho mo liwat kay tungod sang init, tungod sang ang mentality naton is very important kay Christianity is mentality. It's mentality. There are victorious Christians and there are defeated Christians. Ano ang kinalain sa victorious nga Kristiyano kag sa defeated nga Kristiyano? Ang ila mentality. Ano ang kinalain sa manggaranon nga Kristiyano kag sa imol nga Kristiyano? Ang ila mentalidad. Mentality na. Poverty is mentality. It's mentality. It's not a condition in life, but it's man's mentality. Hambal ni sino gani nag-invent kan isang sang Apple? Sino gani? Hindi I think si Bill Gates na naghambal nga siling niya. Bill Gates or ining bilyonaryo bala subong sino ganina si Warren Buffett, no? Yang naghambal nga siling niya kung natawo ka nga imol, hindi na imo sala. Hindi ginaya imo sala. Pero kung mapatay ka nga imol, imo na sala. Ang pamangkot ko sa inyo, masugot ka mo blang, mapatay ka mo nga imol. Masugot ka mo nga mapatay ka mo magyapon sitwasyon mo. Halin subong hasta sa adlaw sa imo nga kamatayon. Masugot ka, ang salakyan nga ginadrive mo, subong, amo man ang kargahan sa imo, sa adlaw sa imo lubong. Pastor, why naman ko nagapaminsar sinaya kay mapatay ko ya may Rolls Royce naman niya nga madulong sa akon. Or expedition. Si Chelusit, pagkapatay, naka-expedition. Perdi siya sa tiyo ko kay pagkapatay, naka-Mercedes-Benz. At least once in a life, o hindi na gani lifetime afterlife. Nakatilaw nga nakasakay sa ina nga salakyan. But gusto ko kamo i-motivate subong nga adlaw mo. Hindi ka mo magpabilin sa mentality bla nga mentalidad naton sang bago pa lang ta sa Ginoo or mentalidad naton sang wala pa ta sa Ginoo. Nga kun ano lang ta ara da basta importante palangga naton ang Dios. Oo gani kung palangga naton ang Dios, then we must be willing to
to receive everything God wants us to have in this life. Look at the people of God in the Bible. Tanawan nyo si Job, tanawan nyo si Abraham, tanawan nyo si Joseph, tanawan si David, tanawan si Solomon. Mga pigado bla na ang mga tao. Mga influential na ang mga tao, hari na, may mga kwarta na, mga tao na sila sa Diyos. Meaning, pwede mo makombine ang righteousness kag ang wealth. Di ba? Subong niya, mentalidad sa mga Kristiyano, gusto ka magpaka-Diyos, paka-Diyos nun, kinanglan, you have to forsake all for the sake of Christ. Hakwaton mong imo cross. Biyaan mong tanan, pati asawa mo. Kag magsunod ka sa kay Kristo. Way kinang kinanglan? Way kinanglan? Kay ginpasanan ng Ginoong Jesucristo para sa aton, para nga kung magsunod magkikita sa iya, way na kita sa plasano na look at the scripture. He said, "Come unto me, all of you who are heavily laden, burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls." Niya ako niya gani ang nagpangabudlay sini para sa inyo, agud nga kamuya, magkadto kamo sa akon, pas anon yung akon yoke, and my yoke is easy, and my burden is light. Damo tao gusto magsunod sa ini yung ari na ini nang simanaw. Damo ni gusto magsunod sa ginimo ni Ginoong Jesucristo, mapalansang sa cross, pang ila hindi lansang higot. Tapos may plungkuan pa diyo sa likod. Ang nami sina iya mahimo kag isang tudtuod gidya nga bangkaw gidya blang nga iya balang glister gidya blang nga bangkaw nga talom-talong kag induso mo gidya sa kilid. Gusto ka gid magsunod sa kay Ginoong Jesucristo? Sure ka na ba? Hindi way na kinanglan kay ginhimo iya na gani kay kabalo siya nga kung kita mahimo sina hindi ka pasar. Hindi nakapasar. Mo na gani nga siya naghimo para sa aton. So may ara kita yung burden niya nga kwaton. But not the same burden that he carried. Dito ya, hindi to ya. Kay pwede man kita makapasan sa cross, but are we willing to die on the cross? Kag kung, let's say, for example, willing ang isa ka tao mapanginmatay sa cross, epektibo blan ng iyang kamatayon sa cross para bayaran ang sala sa mga tao. Ay, hindi kanina kabayad sa iya sala, maski magpanginmatay pa sa cross. The two criminals ginlansang sa tupad ni Jesus. Ang isa nag-acknowledge nga kinanglanon niya si Kristo, ang isa wala. Ang isa tuya ginambalang ito ni Jesus, siya siling niya, "Verily, verily, I say unto you, today you shall be with me in paradise." Pero ang isa yan, nagpa-impirno, ginto yan. Although napatay man sa cross. Why to kabayad? Ang iya nga ginhimo to sa cross, why to kabayad sang iya mismo kaugalingon nga sala. Wala kabayad. Pero ining isa niya, nga nag-acknowledge sa kay Jesus, nabayran, natabunan ni Ginoong Jesucristo ang iya nga sala. So, I am leading you into something this morning kay duwa ka butang ara sa tagipusoon ko. Number 1, kinanglan may ara kita vision sa aton nga self sa ini nakabuhi. Number 2, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo, ano ka importante na sa aton, especially sa amo ni subong nga season abi nga ginhalad yang iya nakabuhi. Now, hindi ko lang gusto i-announce ang ang ngalan abi, pero hindi ko gusto unahan ang inyong mga tao ni. Although there's nothing wrong with it nami man pero gusto ko na i-share sa inyo subong aga to at least to excite you, to motivate you. Mayari naman manog baton brand new nga salakyan di sa simbahan. Amo iya nga salakyan nga batonon.
Dugay makita nyo na nag-parking naman na sa dalom. Ha? Every time gani nga may ara tao diri sa church nga maka salakyan, no? Ga rejoice gid kami na kakalipay gid kami sina. Kay it is an affirmation from God nga ang Dios bla aprobado siya bla sa aton nga ginahimo, aprobado siya sa mensahe nga aton ginatudlo, kag kabubuton niya nga i-prosper ang iya nga mga tao. Tanaw ablan ninyo, diri sa Word of Life ang mga pastors diri, mga prosperous na sila, pero hindi lang na sila ang naga-prosper. Sa iban nga ministries, one ministry I know dira sa Mindanao, perti ka prosperous, gidya sang pastor, perti ka milyonaryo, perti ka manggaranon, kaso lang siya ang isa naga-prosper. Ang mga membro gabaligya puto. Gapulaw, gadaigon, kung ano na lang mahimo nila para ma-support nila ang ministry, mabuligan nila ila pastor. Pero ang pastor, pertik manggaranon, mga tao, gaantos lang galing. Hindi na amo na ang kabubuton sang Diyos. Hindi na. Ang kabubuton sang Diyos, yang ang anointing, kag ang prosperity, gapanaog na iya. Gapanaog na iya pakadtos mga tao. From the head of the high priest, down to his beard, down to the skirts of his garment, down to Mount Hermon, down to the people. Ang purpose ang blessing sa Diyos, gina-bless niya ang leadership sa isa ka organization or isa ka simbahan kay para nga ang ina nga blessing ang panaog na kadtos dalong. Nga tanan nga connected sa ina nga ministry or sa ina nga tao or sa ina nga simbahan, tanan blessed. Tanan blessed. Kung ang hari gani tadlong, there's peace sa nasyon. May peace kag prosperity. So, namo na siya, oh, praise God. Eco sport na siya. Eco sport. Brother Francisco, eco sport na, no? Praise God. So, base gani, siling ko base gani nga may mauna pagit sa drao. May mga tao na diri nga luto na ning ila harvest, ara ga kabit, kaso lang kay gahesitate sila maglabot mo. Gahesitate sila bala magkuha sang harvest. Now, si Jesus gasiling, look at the field. Look at the field. They are white. They're already white unto harvest. Luto na, luto na. Hindi na pag kinalan sensitive ka na mo pag-abot sa sowing, pag-abot sa harvesting. Kung timpo na inugtanom, kinalan sensitive ka, may seed opportunity, tanom ka. Pero pag-abot na sa harvesting, like for example, ka Minister Juan, sa mga blessings nga nabatunan namon sa amon kabuhi, abi materially, kundi lang kami sensitive sa Ginoo magbaton or maghimo sa tikang sa pagtuo, hindi na namon mabaton. Although kabubuton na sa Dios para sa amon. Number one, ang kahadlok gid. You have to overcome fear. That's in order for you to possess the promised land, the inheritance kinanglan, you have to overcome fear. Kada blessing may naka-attach nga enemy mo. May upod na yan before they can possess their promised land, they have to face the giants. They have to conquer the giants. Kaya atubangon gina nila ya. Si Haring David, anti siya nakapungko sa trono, kinanapat doon niya sa Gulayat. Kung nadlukan siya kay Gulayat, why ito sa kapungko sa trono ya. Si Saul kag ang mga utod ni David, kanday Eliab to, mga tigas pag ito yang mga warriors, mga magulang ni David, galing problema nila kay kapanago sila mo.
Gapanghangkat ang giganti gapanghangkat sila ya gapanago. Si David ya karon niya kay bag-o nag sampot wala ka prikatar nag-intervener. Siling niya sinuning kuan sinuning ga singgit-singgitan na diri sa sagwa di nga gapanghangkat na diri. Siling niya wala sa kakilala guro kung sino ning Dios ng Israel ni. Nya ako na napatubanga si Yabla. Oh, ari isog. Tanan sila nagiho tanan niya. Oh, ari armor, ari espada. Oh, sige, oh, fight. Siling ni David, hindi ko ni kalakat ni, kay kabugat ni. Kuha nyo ni. Kuha lang ako niya. Slingshot lang ah. Nang kuha to saya 5 ka hining nga bato. Hining. Kabalo ka mo kay according sa history, may 4 pagid ka utod si Goliath gali. So, nagkuha sa 5 ka bilog, kikintigana yato ang iban para sa utod. Isam lang to ginusarya kay Goliath, pero 4 to, ya kung maapin tong utod ni Goliath, ipang pakalon niya man to sila tanan sa agtang. Wala gito siya na-intimidate ya. Kay eksperyensyado niya ang Ginoo mo siling niya gabantay ko sa mga karniro kung atakiyon sang bear dabi or lion ng akon mga karniro ginapatay ko sila sa akon nga kamot. May anointing to sa depress ang anointing ara sa kay Samson. Dato siya naadlok. That's why muna. Sa pag-abot sa inheritance, pag-abot sa prosperity, pag-abot sa planoblion, ninang mapatindog ka balay, mabakal ka sa lakyan, masugod ka sa negosyo, kinanglan na isog ka. Kinanglan na isog ka, kay kontrantado ka, maski isa ka bilog haligi, wala kaya imo sa may mapatindog. Kinanglan isog ka na iya. Kinanglan usaron mo ang imo nga pagtuo. Pagtuo kay hindi ka man kasalig sa sinuptan kay wala ka man sinuptan. O ay mayo na gani kung mabutang ka sa posisyon nga mo na lang wala ka kwarta. Pero may demand. Way ka may nauyatan nga kwarta pero may needs nga ara gid la. Ara ga konfronte si imo. Nami na gani ko na muna kay para nga mabutang mo gid ang imo pagsalig sa Dios. Amo nang nanamian sang Dios. Gapangitala na yang Dios siya sang tao yang masalig sa iya kay gahatag na sang pleasure sa iya mo. Amo nang gapatambok sa tagipusoon sang Dios ang mga tao nga nagasalig sa iya. Ato mga tao nga nahadlukan gayambi na yang Dios amo nang ginpalos siya si Saul. Ginpalos siya bilang hari. Kay nahadlok na gihimo gamatumato sang iya nakulbaan. Nakulbaan ko nga basi hindi ka na mag-abot, ako na lang naghalad-halad. Si Samuel na late, ang prophet, mahalad sila. Na late si Samuel, nagmatumato siya na lang naghalad. Ambal sang Ginoo sila, pamatyon yung tanan bata, tigulang, hasta mga sapat, pamatyon yung tanan. Pag-abot ni Samuel, siling niya, ginpatay nyo tanan. Siling ni Saul, siling niya, ginpatay, ginamon tanan. Siling ni Samuel, ano niyang mirikmi ni sang karniro nga mabatian ko, ano na? Kung ginpatay nyo tanan nga, may gainga de. Wala siya katuman, may iya-iya siya, tapos nakulbaan siya. Hindi palo siya. And God is looking after David, a man after God's own heart. Kita niya sang Ginoo ya si David yang ari ang tagipusoon niya siya kapangita lang niya pamaagi kung paano ya ko ma-please, paano ya ko masunod. That's why sa piyak sa mga sala ginimo ni David, sa piyak sa mga sala ginimo ya the sure mercies of David. Wala siya mapalus bilang hari. Ang promisa sang Dios sa iyang mga kabataan niya mapungko gid sunod sa iyang mga hari na tabo na tanan sa piyak sa mga sala ni David, murder, adultery, ano pa gid ang mga sala niya. There was one time basta kadamo sa sala ni David nga nahimo. Dagko nga sala, dupras man sa sala ni King Saul. Pero wala siya napalos. Tagipusoon ni David muna. Now this morning, this is the second message the Lord wants me to share with you. Some of you ay pa kamo nakabati sini. 7 places Jesus shed His blood. 7 places Jesus shed His blood. Now, ang nabatian naton nga si Jesus nagula sang iyang cross sang iyang dugo sa cross. Okay? Praise God kag naugasan naton mga sala.
Pero may mga 7 ka lugar nga si Jesus ginula iyang nga dugo. 7 ka lugar sa Bible. Number 1, sa Gethsemane, sweat turned to blood. He was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground as drops of blood. Sa Garden of Gethsemane, Adam surrendered his dominion to Satan in the Garden of Eden. Karon si Jesus, he paid for our dominion in the Garden of Gethsemane. Di nahulog si Adam gani sa Garden of Eden. Right? Si Jesus naman niya, he take the dominion dito sa Garden sa Gethsemane. Ginbalik niya sa tao ang ginatawag nga willpower. Dito siya naghambal nga siling niya, Father, thou be willing, let this cup of suffering pass by me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Gin-overcome niya ang tanan, ang flesh, Satan, ang fear, ang sorrow, para mag-gain niya liwat ang dominion para sa aton. You can say no to Satan. You can say yes to God. Subong niya, you have that dominion, you have that authority in you. Si Ginoong Jesucristo nag-redeem sa imo halin sa gahom sang demonyo, mga wala ka sang may mahimo. Ginbalik yan na sa tao ang dominion. Ginkawat na ni Satan sa kay Adam sa Garden of Eden, ginbalik ni Jesus sa tao sa Garden of Gethsemane. Dito nagtulo ang iyang dugo. Balhas siya actually nga may upod nga dugo. He shed his blood there. Number 2. Sa whipping post, he received 39 lashes. 40 na tani, minus 1, kay ang 1, kaluoy na lang sa naghahanot. So instead nga 40 na ka lampos, 39 na lang. There are 39 known root diseases worldwide. Jesus paid for our healing by his stripes. Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Dito sa poste, sang ginabalbal si Jesus, nagtulo ang iya nga dugo. Kagpaagi sa iya mga pilas sa iya nga likod, nag-ayo kita. Amen. Gin-provide sang Ginoo ang aton nga pag-ayo. Now, number 3. His bruises or bleeding under the skin. Ang mga lampos nga ginbaton niya, naghatag sa iya sang internal bleeding. He bled on the inside for our iniquity. Inherited weakness in a person's nature. Jesus paid for our iniquities so we don't have to pass them on to our children. He was wounded for our transgressions. He was bruised for iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes, again, we are healed. Amen. Sa mga balbag nga ginagya ni Jesus, gintagaan kita sang dominion or victory over iniquity. Number 4, the crown of thorns. The crown of thorns. He shed his blood on his face, on his brow. Jesus paid the price for the curse of poverty. Ang thorn and thistles sa Bible, right after nga
nagsulod ang curse sa kalibutan. Curse is the ground for thy sake, hambal sang Ginoo sa kay Adam. Karon ging corona na sa kay Jesus para ma-redeem kita halin sa poverty, halin sa curse sang poverty. Meaning, if you're a Christian, the Bible says Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, as it is written, cursed is everyone who hangs on cross, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Ano ang blessing ni Abraham? Pirmita lang na ginahambal, but what are the blessings of Abraham? Long life. Di ba lang lawig kabuhi si Abraham? Wealth and riches. Di ba lang mangranon to katama si Abraham? Lawig to iyang kabuhi. Kung ano ang blessing nga na-experiensyahan ni Abraham, amo man na ang blessings na experiensyahan natin sa atong kabuhi. Pila ka bilog servants ni Abraham? 118 born servants of his house. Sinto 18 na log-logan ko gani Pastor Boni, siling ko Pastor Boni ang sina dira mga kuana, mga kabalo na maguyat espada, siling ko ang 18 na barbiro yan na. 118 born servants. Praise God. So buong mga Kristiyano, kondinado kay may timbang sa balay. Feeling condemned kay may timbang. Pali na lang timbang kay daw sisinuogi kita kung may timbang kita. Timbang lang na. But silingon, ikaw nag-obra, siya gatimbang. Hindi bala? Helper na sila, helper. Hindi na sila tanan ga-obra. Ikaw ang manog-obra, sila ang helpers. Kinanglanon mo na sila. Number 5. Spikes in his hands. He shed blood in his hands when he was nailed to the cross. Jesus paid for our inheritance. We have authority in his name. Galatians 4:4 says, "But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." Ang isa ka article ka siling ang obra blas ng aton nga kamot. Aton nga kamot bala ang obra niya sinagin redeem sang Ginoo. Meaning gina-bless sang Dios ang obra sang aton nga mga kamot. Hallelujah. Ang obra sa aton mga kamot. Kinahanglan mangita ka kid something nga himuon mo sa imo kabuhi. Kaya that's the only way ang Diyos makabless sa imo. Ya, pastor, kaluluoy man to galing wala kamot. Ati po brahon niya tiil eh. Ara man nata karon. Ang lansang nitupa man sa tiil ni Ginoong Hesukristo mo. Hindi lang sa kamot. Pero ang lansang nagtupa sa kamot ni Ginoong Hesukristo, nagdala sang blessing sa obra sang aton nga kamot. Kag naghilway sa aton sa ginhimo man sang aton mga kamot. Anong ginhimo sa imo nga kamot? Damo right? Damo ang ginhimo nga aton mga kamot nga hindi kalugod-lugod sa Dios, hindi kabubuton sa Dios, hindi kahalamutan sa Dios. So, gin-redeem niya kita halin sa obra sang aton mga kamot, gin-bless niya ang obra sang aton mga kamot. And then number 6, spikes in his feet. He shed blood in his feet when he was nailed to the cross. Jesus paid the price for our peace. You have this promise that he will never leave you nor forsake you. I will not. Ambal sang Ginoo, I will not. Now, once in the Old Testament, and then another one in the New Testament. Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God
He it is that doth go with thee. He will not fail thee nor forsake thee. Hebrews 13:5. I will never leave thee nor forsake thee. Kapagbayaan. Meaning, ang lansa nga nagdulot sa tiil ni Ginoong Jesucristo nagdala sang assurance sa aton nga ang Dios maupod sa imo bisan din ka magkadto. Updan ka sang Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Ang Dios gaupod sa imo. If the Lord is with you, who can be against you? Sinukulbaan mo kay ang Ginoo gaupod sa imo. Nga mahadlok ka magatubang sang pangabuhi kay ang Ginoo nagaupod sa imo. Hallelujah. Nga mahadlok ka sa mga expenses kay ang Dios nagaupod sa imo. Nga magpatindog ka balay yung pinakagamay gid nga kabilyang ginabakal mo kay ang Dios nagaupod sa imo. Magpatindog bala sang aligi sang balay bala mo na dapat I think required nga 4 ka kabilya with rings. 4 kadagko nga kabilya, tapos may mga rings nga kabilya. Pero, mga tao nga wala sa pagtuo, duha na lang na kakabilya, kagagagmay nga kabilya, kag instead nga rings, si na lang si. That's why, maagyan lang gamay nga bagyo, matumbang padero, matumbang ang balay. Nga makulbaan ka sa mga gasto kung ang Ginoo pud si mo, himuangin sakto. Himuangin sakto, hindi ka ang mga panday sa balay mambal nga, sir, ano imuon tani sir? Anong standard daw? Ang standard, sir, every 3 layers of hollow blocks, isa naman kakabilya, siling ko himuad duha, kada duha ka layers ang hollow block, butangan mo kabilya, kadlagko nga kabilya ang himuo sa ron. Diriyo pilan din nga kabilya ang ibutang. Ang iban, sir, 10 na da ang ila na butang. Ang akon butangi 16. 16 ang ibutang mo da. Nga mo gina sir kadako man pang building na na. Sige lang may plano kay mahimo ko tower. Sometimes you have to purposely do it para bala nga ma-excite mong imo pagtuo, para bala ma-activate mong imo nga pagtuo. Kung kisama agyan kami na gani nga gagi man kami na mo financial problem, galabay mo na sa amon. Kung kisama dulong ko sila sa Lasal Gym mo na gapula nang halin sa balay, gapula nga akon nga kwan nga fuel, akon gauge bala sa salakyan nga pula. Dulong ko sila sa Lasal. Kundi ka hawot-hawot ka ano sa imo nga feeling nga base sa tunga sang intersection, base mapundo gulpi mo sa lakyan. Kamo na bala, dulong ko sila. Pagkagwa ko muna ko nga ang may kwarta man ko di nga hindi ko ni pag-full taga ako nga sa lakyan. Nga maantos man ko ni sa feeling nga daw kahawa nga base mapundo ka ng listo nga. Diretso ko sa sila i-full tank na, i-full tank ka bate ka, i-full tank. You have to provoke your faith to function. Kaya ang Diyos nagkakalipay na basta usaron mo ang imo nga pagtuo. Ang Diyos nagkakasubo kung why ka sa may ginagamit maski ano ang imo pagtuo ginapatulog mo na. Remember the parable of the talents. Ang isa gintagaan 5, ang isa gintagaan 2, ang isa gintagaan sang 1. Pag-abot sang Lord siling niya, kamusta? Ang 5 ginhatag ko sa imo siling niya, Lord, negosyo ko siling niya karon pulo na. Well done, good and faithful servant. Ikaw kamusta? Ang 2 natag ko niya, Lord, subong 4 na. Well done, good and faithful servant. Ikaw kamusta? Ang isa hatag ko sa imo. Lord, kilala tagid ka lin sang una. Ga-harvest kaya sa ula mo gintamnan, niya ti kulbaan ko sa imo. Ti siling niya, ang ginatag mo sa akong ginlubong ko. Ni Aryo, amo gidgapon ka bag-o. Iling sang Ginoo niya gapusa ganini kag ihaboy to sa sagwa into the outer darkness. Siling sang Ginoo siling niya masaligan sa gamay, masaligan sa dako.
Kabalo ka na gid gali nga nag-harvest ko wala ko gingan yan tani gin sulod mo sa bangko ang kwarta ko kundi nakabaton pa ko sang interest pagbalik ko. Pero ginatag ko si mo, way mo ginusar. Ano na ginambal yan naman? Your faith. Your faith. God's calling in your life. Ang pagtuo nga ginatag ya sa imo, ginaano mo da. Hindi pagburuhang pagtuo nga ginatag sang Dios. Put it into practice. Put it into action in your life. Pangita to faith project. Faith project. Paghiuang mo pagtuo. Kung wala gagiyo mo pagtuo, pangita. Ano imo ko para mausar ko pagtuo ko? I-upgrade ko nga akong cellphone. Cellphone ko, i-upgrade ko. Islang ko na. Hindi kay, mayo pa man niya, daksig ni, old model lang niya, pero daksig. Hindi na pag-i-justify. Pangita to bala, bulutangan sa imo pagtuo, kay malipay ng Diyos na. Dira nagasugod ang breakthrough, dira nagasugod ang mga mirakulo, dira ka na makita nga mga unusual manifestations ang blessings ng Diyos gaabot sa imo. Tingala ka lang na dagko nga amount sang kwarta gasulod sa imo. Ang mga desisyon na namon, sige lakata sa sipalay, this is integrity. Nag-booking kita kadtuan naton. Why kami kwarta? But on saan do tato gani lakat? Monday no? Monday tato naglakat no. Pagka Sunday gintagaan mo ko dako ang kwarta. Sulod ang kwarta, why man ko nangayo sa imo, pero gintagaan mo ko. Nga ahaw kay ang Dios na please ato mo, na please to ang Dios. Sang aksyon nga ginhimo namon nga tuuhan tani, imuon taning insakto. Amo ni nagakadapat. May nakuha man kamo, mamayo. Tapuson tani, number 7. Number 7. Ari na mo ning ginaadlukan sang tanan nga mapataltal sa ini nga semana. Spear in his side. Spear in his side. He shed his blood from his side when it was pierced. Both blood and water came from him. This is a physical symbol that his heart was burst. To preach deliverance, Jesus paid the price to heal the broken-hearted. Pagwa sang ano bala, sang dugo kag sang tubig sa kilid ni Ginoong Jesucristo. Meaning sina naglupok ang iyang kurason. Kag nagtulo ang dugo kag ang tubig. Kag naghugas sa aton mga tagipusoon, nagbulong sa aton mga guba nga tagipusoon. Amen. Sa Ginoo ya. Kunara sa Ginoo ya, mga laon ya malipayon mo. Pero kung wala ka sa Ginoo, ang mga laon ya, way na giniya paglaom ya. Sa Ginoo ya may paglaom, sa Ginoo ya mahugasan ang imo tagipusoon, butangan kalipay ang imo tagipusoon kay panginmatyan niya na. Ginhalad niya ang tanan nga para magmangin malipayon kita. Ginugasan niya sang iya nga dugo ang aton nga tagipusoon. Gintagaan kita sang bag-o nga tagipusoon, hindi na tagipusoon nga matig-a o pareha sang bato, but a heart of flesh. In other words, mahumok nga tagipusoon. So amo nang ginhimo ni Ginoong Jesucristo para sa aton. Sa kabilugan, napatay siya sa cross, ginhalad niyang iya dugo para tabunan kag hugasan ang tanan nga dapat hugasan sa aton nga kabuhi. Halin sa ulo pakadto sa tiil sang Ginoo ang dugo nagtulo para ko i-cover up ang tanan nga areas sa aton nga kabuhi nga kinanglanon kita redemption. Diin ka nagakinanglan sang redemption. Amen. Let's all stand in the presence of the Lord this morning. I want you to visualize and begin to apply the power of the precious blood of Jesus upon areas of your life that you are in need of redemption, in need of protection or empowerment. Kinanglanon ka dominion,
Like for example, may mga tao nga kung ano maagyan sa ila kamot nga kaguba mo. May tandugon na sila, guba na. Pero kung ma-apply ang dugo ni Ginoong Jesucristo, dira mauntat na. Kag ang blessing masugod manifest. Amen. So, I want you to offer areas of your life or places in your life nga kinanglan mo hatag sa Ginoo kag tabunan sang iya dugo, ugasan sang iya dugo. Thank you so much, oh God. Your mind, your emotion, your heart, your physical body, everything, everywhere that you need the precious blood of Jesus right now to empower you. Say this prayer with me. Heavenly Father, I come before you acknowledging the precious blood of Jesus, the power of His blood to redeem me from poverty, sickness, and death. This morning, I offer areas of my life that I need empowerment and redemption. Cover me with your precious blood. I apply the power of the blood of Jesus into my mind, into my heart, into my emotion, and my physical body, including my circumstance. We thank you so much today that your precious blood is available for me. I thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you thanks. We give you praise. Hallelujah. 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 Thank you so much. You can lay hands on areas of your body that you feel you need empowerment from the Lord. Pwede man na, kung matiyag mo do, fearful ka bla permi, hadlukan ka, lay your hand on your heart, or if you're confused, lay your hand on your mind, on your head. If you're sick in your physical body, lay your hand on that particular area where you feel sickness. Let's pray that the power of the blood right now will manifest in those areas. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for empowering your people. Thank you so much. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Daniel, sa Daniel 11, kasi it says that the righteous, or the people who know God, shall be strong, and they shall do exploits. If you know God, Bible says you shall be strong and you will do exploits. Exploits meaning sa mga unusual nga mga bagay, heroic, mga wala lagi na expect sang tao nga paghimuon, mahimo mo. So begin to expect that the Lord will empower your life, that you'll be able to do mighty exploits. Be strong right now. Be strong in the mighty name of Jesus. Thank you for the precious blood, Lord, the source of life, the source of strength, the source of every good thing to us. We receive empowerment. Thank you for your death. Thank you for your blood. Thank you for your resurrection, O Lord. Thank you so much.
Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Use your faith right now. Nakusi mo pagkatapos ini, kundi nga area gin usar mong dugo ni Ginoong Jesucristo, i-apply mo na to sa imo kabuhi. Apply it in your circumstance, and you will see results. Everybody say, Jesus is Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my God. Say, Jesus is my Master. Say, I am a child of God. I am blessed. Say, I am blessed forever. I am blessed beyond the curse. I'm blessed. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. You may be seated for a moment. It's time for us to honor God with our tithes and offerings. Praise God. Hallelujah. Youth Camp April 22 to 24. So, mga young people, due na gali sa atong registration para sa youth camp. So, isubmit nyo lang sa kay Pastor Boying kay para madala namon buwas dito sa meeting. Hambal niyo pod sa ako, no? Kaya I feel in my heart nga kinahanglan naton ano nga aton nga pagtuo, kinahanglan naton iduson ang aton nga pagtuo. Say, hambal niyo pod sa akon, may ma-accomplish ako sa ini nga kabuhi. Hambal, God has a purpose for my life. Kag may mahimo ako para tumanon ang purpose sang Dios. Hindi ko magpasupil nga hindi ko mahimo ang gusto sang Dios nga himuon ko. Kag ang gusto sang Dios nga mabaton ko. Kay ginhimo ako sang Dios suno sa gusto sang Dios. Ako subong budlay butang sa ilong ko but to say this, I am what God has called me to be. Or I am what God wants me to be. And I am able to do what He wants me to do. And receive everything He wants me to have. Be able to give to Him what belongs to Him. I am complete in God. I am strong. I am a good man or a good woman. I have the peace of God. I have the wisdom of God. I have the joy unspeakable and full of glory. I am blessed, spirit, soul, and body, financially, and in every area of my life. I am blessed. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. I give you an opportunity this morning. You can honor God with what you want to give Him this morning. So, nabrihan kong altar for you to come.
Hallelujah. Let's all stand in the presence of the Lord. Thank you, Jesus, for saving us on the cross. Amen. We remember your goodness for us. Let's give the Lord a mighty hand of praise. Thank you, Jesus. It's a happy day. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just bless the Lord. We give you praise, Jesus. Thank you, Jesus. We celebrate the Lord Jesus is alive. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Is alive.